Hello po mga tambay, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Dito po siyempre po sa ating maliit na programa, channel, Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po mga tambay, umpisa na po natin. Bumida na naman po mga tambay. Bumida at sinasabing napakahusay po na magbuhat ng sariling bangko mga tambay. Ang DILG at PNP. Talaga pong pinaniniwala po tayo mga tambay para po ang Pilipinas po ay talagang napakagaling at sinasabing napakabilis pa mga katambay. Dinaig pa ang ibang bansa mga katambay. At pinagmalaki pa yung hindi naman sila ang nag-umpisa mga katambay. Ni hindi man lang mabanggit na itong programa na ito ay naumpisa na pong matagal na sa lungsod ng Davao at nung maging presidente ang dating Pangulong Duterte ay nagpapangsyon na po ito mga katambay. Itong numero na to ang dating Pangulong Duterte lang ang gumamit sa Pilipinas nito na kauna-unahan mga katambay. Itama nyo si Kamano kung mali mga katambay. Yung 911, di ba? Gamit po sa ibang bansa yan, lalo sa Estados Unidos. Ito po mga katambay, tingnan po natin kung paano po tayo bulahin, di umano, komento ni Kamanong, ang mga kapitapitagan nating DILG Secretary at ang pinakamagaling na sinasabi ni Vice President Sara Duterte na parang Diyos kung umasta mga katamay, na alam na lahat ang mangyayari. Ito yung parehong sistema sa Amerika, sa California, sa buong California, sa highway patrol nila. Kung anong sistemang meron dun, yun po yung ngayon. Andito ho tayo ngayon sa control command center mismo ng kapulisyahan. Magsasimulate tayo. Yung response time, how effective is this system na ginawa? You have reached the emergency 911 hotline. Press 1 for police assistance. Nakatanggap na isang tawag ang 911 hotline kaugnay sa insidente nang umano'y holdapan sa isang gasoline station sa Payatas, Quezon City. Holdapan, sir, sa Barangay Payata, sir. Mabilis na sinagot ng 911 operator sa loob ng PNP Command Center ang tawag. Matapos na makuha ang detalye, agad itong iniradyo ng operator sa pulis na pinakamalapit sa lugar. Tinugon ng mga pulis na nagpapatrolya ang naturang tawag at mabilis na pinuntahan ang hino-hold up na gasoline station. Ang kabuoang proseso hanggang sa pagresponde, umabot lamang ng 56 na segundo. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, target ng PNP na makapagresponde sa bawat emergency call sa loob lamang na 3 minuto. I don't want to make it standard, but the standard is always at 3 minutes. That's the old standard. But remember, iba po yung reaction ng police eh. It's not how fast, kung nakikita nyo, pagka ganyan nangyayari, meron pa rin kami lockdown. That's how efficient the police. Hindi nyo lang nakikita, but there is an automatic response that we have already nagginawa. But ito, pinapakita lang how fast we are, but in a real scenario, mas mabilis pa kami. Yun ang gusto namin. 3 minutes, just ano yan eh. Pero, Oh man, iba. Hindi kaya mga naka-diuman, hindi kaya mga nakabangag itong mga tambay. Hindi kaya talagang hindi kaya mga nagdodroga rin itong mga tambay. Talagang parang gano'n na ba katanga mga Pilipino? Tayong mga Pilipino, gano'n lang ba tayo tanga gumamit ng oras at segundo? Isang response sa holdapan, 56 seconds lang. Wala pa 1 minuto. Tumawag ng 911. May holdapan daw sa isang gasoline station. Tapos tumawag po doon sa istasyon na malapit. Tapos within 56 seconds lang, nahando na, nakapag-response na. Wow! Dinaig pa tayo. Parang nasa Guinness, pwede natin lagay sa Guinness of Book of Record yan. Ang Pilipinas, ang pinakamagaling, pinakamabilis, rumisponde within 56 seconds lang. At ang target, 3 minutes lang sa Metro Manila. Mga katambay, ibang klase na po. High level na po. High level na po sa kahanginan yata, mga katambay. Talagang iaangat ka sa upuan, sa gagaling po ng mga tinalaga ng Pangulo ng Pilipinas, ng DILG Secretary. Napakagaling at ganun din po ang
PNP chief na sinasabi ni Vice President na para kang Diyos. Grabe! Mga katambay, Metro Manila, Pilipinas, ubod ng traffic. Mga katambay, grabe! Ang bibilis ng mga pulis natin ngayon. Talagang high level. Sa bagay, sabi nga ng PNP chief, exempted na sila. Bawal na sila magpa-drug test. Di ba? Pero sinusulong ni Pulong, lahat. Wala exempted sa drug test. Basta nagtatrabaho ka sa gobyerno, sangay ka ng gobyerno, mga appointed ka man, katulad ng PNP chief. Pero sa kanila, may memorandum po yan. Gumawa ng memorandum. Hindi sila pwede i-drug test. Basta sila ay nasa serbisyo. Pero ibalik natin dito sa 911. Itong 911, programa po ito, matagal na. Di ba, nagmula pa ito sa Davao. Yung 911, sila lang po ang gumagamit halos sa Pilipinas ng 911. Nung maging presidente, nagamit na po sa Metro Manila yung 911. Pero ngayon, sila po ang nagke-credit yata. Imali nyo si Kamanong. Parang credit grabber, mga tamay. Sila ngayon ang magaling. Sila ngayon ang magpapatupad. Parang sila lahat ang gumawa ng programa at nag-isip. Mga tamay, wala na yung pass o pass administration. Wala na yan. Wala na silbihan. Hindi magaling yan. Mas magaling kami. Kasi kami, nung kami humawak ng 911, within 56 minutes lang. At ang target namin, 3 minutes. Kung po pwede, bumaba pa. Ganun kami kabilis. Kaya nga sinasabi ni Kamanong, hindi kaya ito mga bangag, mga high. Iba yung sinasabi, iba yung sinasalita sa gawa. Ganyan na ba sila kabilis ngayon? Dinaig pa ang Estados Unidos. Dinaig pa ang malalaking bansa katulad ng Japan, sa Europe, dinaig pa ang mga tao sa Europe na gumagamit po ng ganyang teknolohiya. Yung mga pag-response, mga tambay. Dinaig pa Amerika. Sagutin niyo po ako, mga tambay. Kayo pong mga kababayan ko sa Amerika, yung malalaking bansa katulad po ng sa Europe. Pa-comment nyo nga po, mga tambay, na mas magaling po ang kapulisan natin na rumiresponse po ng katulad ng mga krimen, katulad ng nakawan, holdapan, na within 56 seconds lang po, nakukuha po nila sa inyong lugar, lalo po sa Amerika. Sa Amerika po, napakaganda po ng unang-una po, karsada. Napakalalaki po ng karsada sa Amerika. At talagang doon po pwede ka magmadali, mga katambay, di ba? Yung sinasabing response. Talagang magagamit po nila yung bilis. Lalo sa Amerika, di ba? At sinasabing ang masasakyan dyan, talagang puro powerful ang masasakyan ng mga pulis sa Amerika. At ganyan din po sa mayayamang bansa, di ba? Isama na natin ang Australia, di ba? Yung malalaking bansa. O isama na rin natin ang China. Basta lahat po. Yung mga kababayan ko na kung saan-saan po kayong bansa nananatili ngayon, pwede nyo po i-comment na para po tayong niluluko sa bansang Pilipinas ng ubod ng bagal, ubod ng traffic, congested ng Metro Manila. Tapos meron po isang PNP chief at meron din po isang DILG secretary na nagyayabang po sa mga Pilipino na talagang napakagaling namin within 50 seconds, mga tambay. Wala pang isang minuto. Tumawag pa, katatawag lang nung sinasabing nakakita ng krimen. Di ba? Tumawag po. Hello, 911. Ilang seconds na yon? Hello, 911. Sino po ito? May nagaganap po hold-upan dito. Ilang seconds na yon, mga tamay. Ganun po ba? Saan po ba yan? Di ba? Pagkatapos, sige po, re-respond po kami. Okay, tawag naman doon sa pinakamalapit na sinasabing police station. Di ba? Tawag. Tawag. Opo, re-response po kami. Opo. Yun po, ilang minuto na po yun. Tapos, bibiyahe pa yun. Sasakay sakyan. Di ba? Tapos pupunta ron sa ano? Ano po yun? Pwede po mangyari yan, mga tambay. Kung tayo kaya tayong lukuhin. Kaya po tayong lukuhin. Mangyayari yan Dahil nga, pagagandahin nila yung sistema. Dahil nga yan, ibo-broadcast nila sa buong Pilipino, sa atin. Ipakikita nila kung gaano sila gumaling at mag-handle, mag-shoulder ng problema, lalo sa krimen. Dahil number one po, pinakamalaking krimen po ang Metro Manila. Sikat na sikat po ang Metro Manila, lalo ang Maynila. Sikat na sikat po.
sa index ng buong Southeast Asia na syudad. Number 1 po ang Metro Manila. Pero, ngayon po, nasa Guinness naman po tayo, mga tambay. Number 1 naman po tayo sa pinakamabilis mag-response. 56 seconds lang, mga tambay. Solved na. Nakapag-response na sa mga krimen, mga tambay. Itama nyo po, mga tambay. Sumasakit lang ang ulo ko, mga tambay. Parang hindi ako makapaniwala. Within 56 seconds. You know, mangyayari lang yung mga tambay. Ganito lang yan eh. Mangyayari lang yon, di ba? O, ito. Ito yung police station. You know, ito yung police station. Tapos may tumawag, di ba? Ito lang, kapitbahay lang yung hold-upan. Yan, ganyan po. Magkapitbahay lang sila. Magkadikit. Police station, saka ito yung gasoline station. Yan. Makukuha po yan ng 56 seconds na tambay. Kasi paglabas mo ng PNP, yung sa police station, hakbang mo na, yun na yung hold-upan. Ganon, mangyayari yun. Diba? Ganon, pwede mo sabihin na ganon kabilis mag-response within 56 seconds and 3 minutes. Di ba? Pero, tayong mga Pilipino, nakatira tayo sa Pilipinas, tayo pa yung gagaguhin. Di ba? Ang magagago mo lang dyan at hindi mo mapapaniwala mo, yung nakatira sa ibang bansa, yung mga hindi Pilipino. Di ba? Oh, wow! Wow! Ang galing ng mga Pilipino. Paano hindi sila taga-Pilipinas? Di ba? Yung mga foreigner, maniniwala yan. Oh, wow, napakabilis talaga pala ng Pilipinas, lalo sa pag-aksyon, pagsugpo ng krimen, diba? Pagtulong. Diba? Pero tayong mga Pilipino, oh, it's amazing. Ano yan? Lukuhan na lang para tayo na mga nakadroga di umano. Malagi tayong high pagka tayo ay pag tayo ini-interview ng mainstream media, para tayo mga bangag di umano na hindi na natin inaalam yung hindi na natin alam yung sinasabi natin na realidad. Realidad sa Metro Manila, sa buong Pilipinas, ubod ng traffic. Ano yan? Technology na tayo. High-tech na tayo. Ang sasakyan ng pulis, umaangat na sa lupa, wala ng traffic. Ganun po ba? Ka-high-tech na Pilipinas. Yung ginagamit nating mga police patrol, parang napapanood natin sa sinihan na umaangat na sa lupa, na gano'n, may hangin, tapos wala ka nang dadaan ng traffic. Ganun po ba? Kaya mga katambay, ay nako, bagong Pilipinas, talagang bago na lahat mga katambay. Pati po statement para lang makapagyabang sa mga Pilipino, dahil una-una nga, siran-sira na at wala na halos tiwala ang mga Pilipino sa ahensya po ng DILG at ng PNP. Nasisira na po ang kanilang sinasabing konstitusyon. Mismo ang Vice President Sara Duterte ay talaga nakapagbitiw na rin po ng salita dyan, lalo sa PNP, na tinatawag niya po ang PNP chief na daig mo pa, para kang Diyos, na alam mo lahat ang mangyayari, mga tambay. Alam mo ba na walang mangyayari sa akin masama? Ito naman, nagbitiw na salita. Mukhang nababagalan pa sa 3 minutes, mga tambay. Mabagal pa. May target pa sila. Ang targetin nyo, sugpuin nyo yung droga. Diyan, bibilib si Kamanong. Pagka ang droga, sinugpo nyo na within 56 seconds at within 3 minutes. Nahuli nyo na. At sinasabing pati yung Commander-in-Chief at First Family, talaga iniimbestigahan nyo po. Diyan, bibilib at babalik ang tiwala ng mga Pilipino sa inyo. Pagka ginawa nyo po yan, naimbestigahan nyo na po kasama DILG, NBI, ang Pangulo ng Pilipinas na may issue sa droga, gumagamit ng cocaine. Marami na po nagpatunay niyan. Si Cathy Binag, di ba? Ang dating Presidente Duterte at si Jonathan Morales. Napakarami na po. Isama na natin si Maharlika. Yan! Diyan, babalik ang tiwala ng mga Pilipino. Hindi po dyan sa sinasabi nyo para kayong mga high, para kayong mga bangag. 56 seconds. Mga kababayan, i-message nyo po, ipamalian nyo po si Kamanong na mas mabilis po ang Pilipinas kaysa sa pag-response ng Amerika, Europa, Australia, Middle East, sa Asia, yung mayamang bansa natin sa Asia, tulad ng Singapore, Japan, South Korea, o China, di ba? Yan, pamalian nyo po si Kamanong na mas magaling po at totoo ang sinasabi ng isang PNP chief at ng isang DILG secretary, mga tambay. Paki-message nyo po. Ubod ng gagaling nito. Ubod, talagang puro ubod, mga katambay. Talagang
dadaling ka sa alapaap na mga itong mga tambay kung paniniwalaan mo. Para kang laging high na high ka, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa gusto po ng ating maliit na channel. At sa mga nag-message ko, comment, maraming salamat po. At sa nagla-like, share, and subscribe, maraming salamat po, mga Katambay. Muli po, sa ulitin po, ingatan nawa, paalam. Bye-bye.